polisiya ay managot, ang dapat na managot. Dapat nating linisin ang anumang issue ng korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. At kung kailangan na may managot at kung kailangan naman din niya madepensahan ang kanyang sarili, ay magagawa naman po ito ni Senator Marcoleta. Magawa naman po ito ni Senator Marcoleta. Eto na naman tayo, Mare. Puro panloloko ang ginagawa mo sa mga tao. Sa palagay mo ba may naniniwala pa sa mga sinasabi mo? Kaya kinuyog ka sa Canada dahil sa kasinungalingan mo. Tigil-tigilan mo yung pagdawit kay Senator Marcoleta diyan sa salitang korupsyon dahil kung meron mang kurap, ito ay si Bangag at ang kanyang mga kaalyado kasama pa ang pamilya niya mismo. Anong kurap? Pag sinabi mong kurap, ito ay galing sa nakaw sa Kaban ng Bayan. Ang ini-issue nyo kay Senator Marcoleta na plunder, masyadong hilaw, pilit na pilit, Mare, pilit na pilit. Gigil na ako sa mukha mo. Kung kakasuhan nyo yung mga nakatanggap ng donation, at kung kakasuhan nyo din yung mga nagbigay ng donation, bakit kakaligtaan nyo yata? Si Bangag na nakatanggap ng halos 700 million, okay? Campaign donation mula sa kanyang mga friends. At politiko din, ha? Remember, nung nagreklamo itong si Martin Romualdez na halos maubos ang pera niya dahil i-donate niya dito kay Bangag. Politiko ito, ha? Saan galing ang pera ni Martin Romualdez? Questionable. Yung asawa ni Don Silueta, si Anton Lagdameo na isang Judictus Benedictus, magkano dinonate niya kay Bangag? Parang 260, almost 300 million. O, may kapalit. Miyembro na siya ngayon ng cabinet member. Siya lang naman ang special assistant to the Judictus President of the Philippines. Diba? Kung kakasuhan niya yung mga nag-donate, ba't di nyo kasuhan din yung mga yun? Si Erwin Tulfo, wag din natin kakaligtaan ng hayop na yan. Diba? Nag-donate sa kanya ang Yap Brothers, nasangkot sa flood control, ha? As a matter of fact, okay, naka-freeze ang ari-arian ng magkakapatid na yan. Dahil nga sa kanilang issue sa flood control. So yung i-donate na parang 130 million na magkapatid na Yap, saan ba galing yan? Kung kakasuhan niyo si Senator Marcoleta dahil nakatanggap siya ng donation at ganun din si Mike Defensor dahil nag-donate siya, pwede niyo rin kasuhan itong mga ibang politiko na nakatanggap din. Tsutang ginakalakaran na yan sa Pilipinas. Kapag tatakbo ka, meron talagang nagdo-donate sa'yo at hindi plunder yan. Hindi pag nanakaw sa bayan niya dahil ginamit yan sa pangangampanya. Kung naalala niyo si Isko Moreno, si Yorme, di ba may nag-donate din sa kanya nung tumakbo siyang mayor? Actually, may sumobra pa ngang 50 million tapos binulsan na niya. Pwede ba nating tawagin plunder yun? Dinonate sa kanya yun. Di ba? Pilit na pilit. Hilaw na hilaw yung plunder nyo. Tigilan mo yung kakasangkot o kakabanggit sa pangalan ni Senator Marcoleta sa issue ng korupsyon dahil wala siyang ninakaw sa Kaban ng Bayan. Ang inirereklamo nyo sa kanyang plunder ay yung donasyon na tinanggap niya mula sa kanyang mga kaibigan. At si Mike Defensor na nag-donate lang, kakasuhan din ng plunder. Bakit? Hindi naman ninakaw ni Mike Defensor sa Kaban ng Taong Bayan yung dinonate niya kay Senator Marcoleta. At hindi rin siya politiko. Private citizen, isang negosyante itong si Mike Defensor. May gulay. And just in case na nakalimutan mo, Mare, kinorek na, okay? Kinumpirma nitong si Comelec Sherman Garcia na walang nilabag na batas. Itong si Senator Marcoleta. Tsutang Gina, kung meron mang dapat managot sa korupsyon, Mare, alam mo mismo, sa sarili mo yun. Tsutang Gina, yan nakakagigil. Mare, tigilan mo na yung panluloko sa tao. Kaya kinukuyog ka.